Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong umiinit na issue kung saan dinudugtong po nila kay Pangulong Duterte yung mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na meron nga daw secret deal or nagkaroon nga daw ng, alam niyo na, statement ng China na sinabi nila na meron daw silang nakausap na opisyal ng gobyerno na pinangakuan daw na tatanggalin daw natin yung BRP Sierra Madre, yung nabubulok na barko dun sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. So ngayon dito pinalalabas nila, nagkaroon daw ng secret deal between China and President Duterte nung time na si Pangulo Duterte pa yung mahawak ng Pilipinas, siya yung nagpapatakbo, siya yung presidente natin. So dito, bibigyan to ng reaksyon ni Banat Bay, yung sinasabing secret deal daw ng mga Duterte sa China, malaking kasunungan daw yan. So meron isang political analyst na nagsasabi na malaking kahibangan yung ganong klaseng sabihin nating parang paratang na nagkaroon nga ron ng secret deal ang China and si Pangulong Duterte. So ito, panoorin natin tong reaksyon ni Banat Bay dito sa sinabi ng isang political analyst tungkol sa secret deal na yan. So ito po. Nilang narrative naman na inilalabas ngayon, ang ibang pinalulutang ngayon is meron daw secret deal ang mga Duterte sa China. Meron ding lumalabas na nagtaka tuloy yung professor. Professor Ana Malindog, political analyst. Pag nilagay dyan yung pangalan ni Mike Abe, Sunshine Media. Sunshine Media. Former Sunshine Media. Secret deal, malabas na mga issue ng US. Ba't natatawa si agad? Secret deal ni Marcos daw at ni US. Alin ka mas naniniwala na secret deal? Ito yung ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. And I think this is really the truth. Why? Because hindi mahilig si Digong sa mga deal na ganyan Walang ganon. And even China. At saka ganito lang. Alam mo, yung sinasabing secret deal, sabi kasi nila kaya walang dokumento verbally daw. Alam mo, si Pangulong Duterte, meron ng katandaan yun. Hindi, totoo naman to Real talk tayo, may katandaan na po si Pangulong Duterte. Makakalimutan niya yan kung walang dokumento. 'Di ba? So ano ibig ko lang sabihin nun? Hindi ho siya makikipag-deal nang walang dokumento. Kung talagang may deal, may dokumento po yan for sure. Especially if you are dealing bilang presidente ng Pilipinas at ang kausap mo, presidente ng China. Ano ito? Nagchismisan? May punto naman si Banat Bay, tsaka yung sinasabi nitong political analyst na to. Unang-una, tandaan po ninyo, si Pangulong Duterte, lawyer yan, abogado yan. So, everything na meron silang deal or may pag-uusapan dyan, kailangan yan dokumentado. Kasi nga, kailangan nila may panghawakan pareho. At the same time, ang China is on, more on parang business-minded. Yung mga yan, alam naman natin yan. So, kailangan sa kanila, meron kang panghawakan na pwede mong ipakita sa kanila na meron kayo na pag-usapan. Hindi pwede yung verbal lang. Kasi, alam naman natin, yung iba, okay lang yung verbal. Pero sabi nga ni Banat Bay, presidente between two president na yung nag-uusap dyan. So, kailangan well-documented para at least meron kayong panghahawakan kung sakaling magkaroon nga ng ganyang usapin na ganyan. So, meron kayong pwedeng i-present. Ngayon, yung sinasabi ng China na meron daw silang kasunduan ng isang opisyal ng gobyerno natin, bakit din nila masabi kung sino? Kasi pwedeng bluff lang naman yun Pwedeng ginugulo lang strategy nila yun, na ginugulo lang talaga yung sitwasyon natin dito para alam nila siyempre na may mga oposisyon sa atin na atat na matanggal kung sino man yung nakaupong presidente. Pwedeng yun ang ginagamit nilang strategy na yun nga, parang nagtatagumpay na sila rito na kung sino-sino na yung sinisisi, sino-sino na yung
tinuturo na ka-secret deal nga daw ng China. Tandaan nyo, from the root word pa lang na secret deal, di ba? Secret deal, ibig sabihin pag secret, walang nakakaalam. So, paano mangyayaring si Duterte o si Pangulong Duterte ituturo nyo? So, kaya nga maganda yung punto rito ni Banat Bay. Matanda na to si Pangulong Duterte. So, kailangan niya ng kasulatan, dokumento para maalala niya kung talagang meron. So, until now, wala naman nilalabas na dokumento na sinasabi si Pangulong Duterte yung kadil netong China. Ano si? Si Jinping. Ganito may usapan tayo Ganito lang gawin natin Ganon! Ano, nagkwentuhan lang, tapos hindi nga magkaintindihan yan. Siyempre, may interpreter pa yan. Tapos nagkwentuhan lang, nag-deal sila. Hindi, basta kasunduan natin to Ganon. Siyempre, kung merong, especially bansa to bansa ang deal dyan, may documentation yan. China, it's not in their character to make a deal with an individual. Usually, China makes deal with a country, state to state yan. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Long term kasi long term pag bansa ang kausap mo as bansa kaysa sa individual kasi mawawala din yan, bababa sa pwesto. Yun ang pinupunto dito. Una-una, yung 'di ba alam naman natin kung anong klaseng bansa ang China. Yan China na yan, bibihira kung magpalit ng leader yan. Tayo, alam ng ibang bansa, palit tayo ng palit. Minsan nga, hindi na umaabot ng 6 years. So kung gagawa sila ng deal with us, dapat dokumentary yan. May pirmahang nagaganap dyan. Diba? Hindi po pwedeng ganun lang. Kasi alam nung China, mapapalitan din tong leader na to. So, nakuha niyo yung punto. Tama. Ang China, hindi sila nagpapalit ng kanilang leader. Unlike sa atin, every 6 years nagpapalit. Or pwede nga mas maikli pa sa 6 years kung hindi siswerte yun yung presidente. Pwedeng mas maiksi pa sa 6 years yung panunungkulan niya. So, hindi na pwedeng i-apply kung sino man yung nakausap nila. Halimbawa, kausap nila yung itong presidente ngayon, hindi matapos yung term niya. Hindi niya pwedeng i-insist yung, hindi, may usapan kami nitong presidenteng to. Siyempre yung bago papalit niya, walang pakialam po sa usapan ninyo. Ako na presidente ngayon. So, doon pala makikita nyo na talagang hawsyaw yung issue na yan na tinuturo na si Pangulong Duterte daw yung kadil nitong China. Wala nga dokumentong pinanghawakan or wala namang lumalabas sa dokumento hanggang ngayon na pwedeng sabihin si Pangulong Duterte yung kausap na deal nitong China. They will not talk to us ng chismisan lang. Porket ang hiling nyo sa chismisan hindi po yan yung parang, pag ako nanalo, 20 pesos na bigas. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ganun ang deal dyan. Kailangan may pirmahan ng nagaganap yan. Wala din yan that's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people. China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government will deal with the government and country to country yan. If you talk about deals. Siguro, ang sinasabi lang kasi ni President Duterte, si President Duterte and President Xi, outside of their official function or outside of government, outside of politics, they are friends, like people, like human beings. They're friends. And they're entitled to friendship, for God's sake, because they are human beings. So that is not a deal. That is just friendship. But that is not a deal. Ngayon, kung tatanungin mo naman ako sa yung isang deal, United States. Saan ka mas naniniwala? Yun naman ang sasagutin ko. Sige po. Okay? Oo. Yun ang sinasabi ko kasi Americans likes to do this. Pero take note. If you look at Americans, they always deal with a person kasi sometimes ginagamit nilang person to get what they want in a country. Gets nyo? Sinasabi ni Professor, mas ginagawa pa ng Amerika yan, yung nakikipag-deal. And yan, back up with history, back up with documentary films na talagang mahilig makipag-deal ang Amerika. Ito na lang yung ginawang pagtakas ng pamilya Marcos noong 1986. That's a deal. Yun, aminado sila.
Amerika po ang, kung hindi dahil sa Amerikang pangingialam ng Amerika, hindi humawawala ang mga Marcos sa Pilipinas. So, by history, mas nakikipag-deal pa ang Amerika ng personal kesa sa China. That's why that's why you look at the di ba? They always back up. Zelensky is back up by whom in the Ukraine crisis? It's back up by the United States. Ano yung dealing ng United States through Zelensky? Even if the whole Ukrainian country doesn't like it anymore, pero ang kanilang ang kinakausap nila at binabackupan nila si Zelensky. Because if Zelensky is not backed up by the United States, Zelensky will not anymore be the president of Ukraine. Kasi ang United States mahilig sa ganon. Yung tao, in exchange kung anong mga personal interest niya, yun ang i-feed ng United States. Sila ang magdi-deal. It's not the country to country. Ang ganda ng paliwanag ni Madam. Diba? Totoo naman eh. Kung hindi na, yung, di ba sinasabi nga dyan sa Ukraine na yan, kung hindi ho siguro kausap ni Zelensky yan yung presidente ng Amerika, matagal na siguro nabura sa yan. Totoo naman. Di ba? Yun ang kausap eh. Di ba ganyan din ang ginagawa nung naalala ninyo ng mga nanguhuli ng mga terorista ang Amerika, pupunta sa Afghanistan. Kakausap sila ng mga leaders ng opposition na lumalaban doon sa gusto nilang makuha. Halimbawa, 'di ba? Naalala niyo yung story ng ayoko na lang banggitin dito kasi ma-demonetize tayo. Yung isang grupo, ang ginawa nila, kinausap nila yung para pabagsakin yung isang hari, tapos etong grupo na to lumakas ng todo. Yun ang kinausap kasi ng Amerika eh. Lumakas ng todo, ngayon naging problema na ng buong mundo. Bakit to? Kasi nakipag-deal sila one-on-one. Yan ang hiling ng Amerika. Etong China, may nabalitaan na ho ba tayo nakipag-deal ang China? Ang alam ko nakikipag-deal sila, paano magdala ng siopaw, siomay, at saka Apple na Android, ganun. Ganon sila eh. So kung tatanungin mo ako, kung mas may deal si PBBM with the United States, the possibility of that is higher, unbelievable more, compared dun sa Duterte China. Naku po, grabe yung statement. So yun, kumbaga, ito na yung pinaka-summary ng sinabi nitong political analyst na mas kapanipaniwala pa na merong deal ang si PBBM ay yung Amerika kaysa doon sa sinasabing secret deal ng China at ni Pangulong Duterte. So mas kapanipaniwala pa raw na yung sa US kasi back up with with film, with may mga facts, tulad sa sinasabi nga ni Banat Bay na may sinuportahan silang isang grupo sa isang bansa na yon na 'di ba iniwan pa nga ng mga Amerika yung ibang mga equipment nila na sinasabi dahil nga daw kumbaga hindi na nila na-control yung grupo na yon, pero ang lumalabas na balita ay sinadyang iwanan yung mga equipment na yon para magamit ng mga ng grupong sinuportahan ng Amerika para pabagsakin yung bansa na yon. So same thing dito na sinasabi nga na yun yung kumbaga nakikipag-deal yung Amerika sa tao, hindi sa gobyerno. Kuha nyo, parang nangyari, di ba? Tulad yung nangyari kay Bongbong Marcos nung hindi pa siya nauupong presidente. Iba yung stand niya tungkol sa West Philippine Sea na 'di ba? Sinasabi niya na hindi siya pabor sa yung pagtulong ng Amerika diyan sa West Philippine Sea. All of a sudden, nung natapos na yung election na siya na yung presidente, bumisita siya sa Amerika, pagbalik dito, iba na yung galaw niya. Pinayagan niya na yung EDCA, naglagdag na mga base militar dito ng Amerika, ginagamit yung EDCA. So, doon pala makikita nyo na andun na, nagkaroon na ng secret, yun ang tinatawag siguro na secret deal, na biglang nagbago yung isip ni Pangulong Marcos after niyang bumisita sa Amerika. So may punto yung sinasabi rito ni Banat Bay at itong political analyst na to na mas kapanipaniwala pa na yung deal ng Amerika at ni Bongbong Marcos. Madam, bukas na bukas wala ka ng trabaho.
Kapahanap ka na. Madam, bukas na bukas. Wala na. Dahil sinasabi lang naman niya, it's more believable. Hindi naman niya sinasabing totoong nangyari. It's more believable na mas may deal si Pangulong Marcos sa Amerika kesa sa may deal si Pangulong Duterte sa China. Hindi naman ibig sabihin, sinasabi ni Madam, na masama yung deal ni Pangulong Marcos sa Amerika. Malay nyo, ang deal niya sa Amerika Di natin alam, pag nagkagipitan. So, ibig sabihin, pag nagkagipitan, kagaya ng nangyari sa nakaraan na dinala sila sa Hawaii. So, pwedeng maulit yun. Pwedeng yun yung maging naipangako, parang gano'n, pag nagkagipitan, ililipad ulit sila papuntang Hawaii. So, pwede yun. Siguro yung sinasabi doon ni Banat Bay. The deal ko, no. Iba nga yung analysis ko nga Mas ano kaya yung analysis ni Madam? mahirap, mas nakakaano pa nga yung analysis ko dyan Ngayon ko lang nare-realize yung mga bagay before the election Kasi nung election, akala natin iba ba? Tapos parang sinasabi nga ng karamihan na budol. Pero ako meron akong mas malalim na analysis dyan Sabi ko nga, even before the election, my analysis is, they already talked to the United States. Naku po! Even before the election. Talaga? Alam mo, narinig ko rin yung ganyan Hindi, yun yung analysis ko Yung analysis ko, ngayon ko lang sinasabi. Meron din ako. Ito naman si Admar Marisol din Admar Marisol ka rin Talagang sinusulsulan mo si Madam Hindi, joke. Which is totoo. May mga narinig din kaming ganyang mga haka-haka na sinusuportahan nga ng Amerika itong si Pangulong Marcos nung during sa pagkandidato pa lang sa election period pa lang, so sinusuportahan na ng Amerika tong si Bongbong Marcos kasi nga 'di ba may ugong-ugong nga dapat si Vice President yung tatakbong presidente. So, siyempre, kung si Vice President Sara Duterte yung mananalo, wala naman, olats na naman yung Amerika. So, it's either si Leni Robredo or si Bongbong Marcos. So, dahil nga nakita nila na umatras si BP Sara at si Bongbong Marcos na yung malaki na yung posibilidad na maging presidente, yun, nagkaroon na nga daw ng mas umugong palalo na merong ipinapangako na yung Amerika na suporta rito kay Bongbong Marcos. So, yun yung sinasabi nila. I don't know kung talagang totoo yan, pero base nga sa analysis nitong political analyst na to, medyo siguro, parang siguro, may katotohanan nga siguro. Diyan lang, Admar. Hindi kasi alam mo, tama yung sinabi ni Madam. Actually, may mga kwento naman talagang ganyan. Na bago pa magsimula ang eleksyon, finish na. Kasi, di ba, sinabi ng, kung pansinin ninyo, yung before the election, iba ang tono ni PBBM. Pero after the election, naiba na yung tono ni PBM. Pagdating mo sa Amerika. Nakita ninyo? Kasi, remember, America hates Dutertes. They really hate Duterte. Bakit? Because of hindi uto-uto si PRRD sa Amerika. At saka minura ni Pangulong Duterte si Obama. Kaya yung Amerika, galit dito kay Pangulong Duterte. Siyempre, parang siya lang yata yung kauna-unang presidente na nasa third world country, mumurahin nyo na sa first world country na presidente na si Obama. Di ba doon pa lang malaking insulto na yun? That's the truth. Hindi uto-uto si Pangulong Duterte sa Amerika. Hindi nila nakuha si Pangulong Duterte, kaya ayaw nila sa mga Duterte. Naghanap tuloy sila ng ibang kandidato. Yun yung sinasabi nung iba. Without the backup ng Amerika, sabi nga nung iba, si Madam, ganun din ang parang sinasabi niya, hindi naman talaga mananalo itong PBBM na to. Yan ang sinasabi niya. Kung narinig na ganyan. Well, narinig ko lang din naman yan at patuloy nating pakikinggan ang lahat ng mga naririnig natin. Prof,
Maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa uulitin, maupay na hapon muli. Ayan ha. So, kayo ho, ano sa tingin ninyo? Basta ito ang alam ko. Ito lang ang alam ko. Fake news si Mike Abe. Kasi nga, pinapakalat nga ni Mike Abe na meron nga daw secret deal itong si Pangulong Duterte at ang China na mas pinupuri daw pinupuri ngayon ni Mike Abe itong si Trillanes na dati niyang sinusuka, ngayon mas pinupuri niya at ito na si Duterte yung dati niyang sinasaluduan, ngayon talagang galit na galit siya, di ba? So gaya ng sinabi ni Banat Bay, fake news tong si Mike Abe. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Kasi po, hanggang hindi niya nilalabas yung sinasabi niyang article na nilalabas ng China, ilabas mo muna yung sinasabi mong sinabi ng China na merong deal sila with PRRD. Ilabas mo yung article na yon, tignan natin kung meron ba talagang dokumentong nagpapatunay na merong pakikipag-deal si PRRD sa China. May secret deal. Hanggang hindi mo nilalabas yan, aba, fake news peddler ka.